Oh, ito, pandakaki. Ayan, oh. Parang hindi tayo mapipigil ng ulan eh. Lalakad tayo sa highway ng San Mateo. Papunta doon ng San Mateo dahil meron tayo dito na ipo-bonsai hunting sa gilid ng kalsada. Kung bago ka kasi sa pagpo-bonsai, dapat maintindihan mo na ang isang pinakamabilis na paraan para magkaroon ka ng isang potential na inaalagaan na bonsai material is mag-material hunting ka, yung Yamadori. Since wala naman tayo sa bundok, kasi yung Yamadori sa wild yun eh. Ngayon, kayo na lang bahala na mag-isip ng pangalan ng bonsai hunting material in the city o sa urban area. Katulad nitong kinalalagyan natin, no? So, naglalakad tayo dito kasi dito sa gilid na yan. Yan kung makikita nyo yan, masukal yan, no? Meron diyang bonsai material na makikita natin. Ang aim natin dito, makagawa tayo ng urban mini bonsai garden. Dun sa location, dun sa nilalagyan natin ng mga materials natin na nakokolekta. At saka syempre, maka-create tayo ng isang semi-finish na bonsai. Mga within 9 to 12 months, no? Ayan, nakikita ninyo. Dito lang yon. Nasa gilid ng kalsada, yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin ngayon ng materyales, ang pangalan niya, sa pagkakaalam ko, pandakaki. No? Hindi ko alam kung ano term ng pandakaki sa ibang region. Pero yun ang makikita natin dito na meron. Sa susunod, maghahanap tayo o kukuha tayo ng materyales na Argao Taiwan naman. Para hindi tayo ng ganong species. Ito yung sinasabi ko na mga mga pandakaki, no? Ayun ang isa, oh, ayun. Ayan, oh. Malaki pala to. Hindi pwede yan. So, eto naman yung isa. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Di ba pandakaki yan? Ayan, oh. Maganda yung base nito. Di ba? Ayan, oh. Hindi na natin uugatin to. Puputulin na natin dyan mismo. Ang style na lang, gagawin natin, lalagariin natin yan. Sa paghahunting nyo ng mga bonsai materials, kailangan nyo na mag-provide ng mga basic tools, no? Na pang-extract nyo ng mga materyales. At diba nakikita nyo to? Ba talaga yung may mga proper tools, no? Ang bilis lang makuha. Ito, pandakaki, mga 4 inches lang. Abangan nyo to. Isa tayo dapat, kaya lang, meron pa tayong nakitang isa. Ito, ayan, oh. Diba? Tama, no? Ang ganda, no? So, bago pa tayo abutan ng ulan, kunin na rin natin yan. Ayan, kung nakikita nyo, nakuha na natin. Ayan, no? Diba? Tara, uulan na mga kababayan. Parang hindi tayo mapipigil ng ulan eh, no? Wala pa naman tayong dalang payong. Hopefully, siguro ano yan? Tawag dito, daan lang. Kasi, ayun, no? Yung madilim, umuulan. Tara, ito na natin. Nung baguhan pa ako sa pagbobonsai, hindi naman ako ganyan mag-workshop. As in, marami talaga akong itinitirang sanga. Hindi katulad ngayon na pinuputol ko na lahat. Resulta na rin to ng kakapanood ko dun sa mga
bonsai artist, yung magagaling na talaga. Ang tendency kasi kapag baguhan ka, gaya sa experience ko, nagmamadali ka na magkaroon ka ng isang magandang bonsai, no? Pero ang totoo, kung gusto mo nang talagang magkaroon ng bonsai, ang pinakamabilis, bumili ka. Hindi ba kayo natawa doon? Di ba? Yun talaga, bumili ka ng full grown. Kung may pera ka, pare-pareho tayong walang pera. Tama? So, mauuwi tayo sa paghahunting natin ng mga materials. Pero, syempre, iba naman ang benepisyo kapag natuto ka from scratch. Dahil alam nyo ba na hindi naman simple yung magkaroon ka ng skill sa pagbobonsai. Magastos kasi ang bonsai hobby. Kaya nga nung unang panahon, mga royal blood lang ang mga merong alaga nito. Kaya kung member ka ng no budget bonsai hobbyist, mag-follow ka sa akin. Mag-subscribe ka para gayahin mo na rin yung mga ginagawa ko. Kasi alam mo naman, yung mga ginagawa natin na pagbobonsai, mga no budget content, no? Gaya niyan, yung ginamit natin na lupa dyan. Kasi sa experience ko, alam nyo, nakita kong yung bonsai soil composition na akadama, pumice, lava, grit o yung coarse sand, pati yung perlite. Opinion ko lang naman, para sa akin, dapat gamitin yun kapag full grown na o tapos na yung bonsai, i-maintain mo na. Pero kapag nasa status na materialis pa lang, katulad niya nasa video, ang pinakamaganda talagang soil mixture yung lupa at saka yung ipa, no? Ngayon, just na nakikita ninyo, 1.5 weeks na natin to na naitanim after nung dito sa video na kinolekta natin dun sa gilid ng kalsada. Ang gusto ko sanang video, yung mula dun sa kinolekta, no, hanggang sa at least first or second level ng update ng pag-wiring. Kaya lang medyo matagal yon, mga 6 to 7 months yon, no? Para makakita kayo nung isang process na mula dun sa kinuha o hinanting hanggang sa itinanim, tinubuan ng mga sanga at may activity ng first at saka second wiring man lang na session, di ba? At least maganda, makikita ninyo yung kaibahan mula dun sa bonsai na material as in collected hanggang sa dun sa may first wiring, di ba? Pero gaya ng nakikita ninyo, may pag-asa naman itong kinolekta natin na to. Kasi ayan o, nakikita nyo yung shoots, tumubo na. Nung una, sinukluban ko to ng plastic, pero kalaunan, tinanggal ko rin kasi baka mamaya mabulok kasi hindi nga tama yung S1 kasi to na ginamit ko. Wala namang binistay sa ilalim. Kaya ang hina nung flow ng water. Nawawala yung tubig pag diniligan mo. Kaso ang tagal. Kaya may tendency baka mabulok yung materyales. Hindi pwede yon. Negative yon, no? Dapat tatandaan nyo yon. Pero di bali, sa mga susunod naman na mga video ko, mapapakita ko na sa inyo yung mixture ng lupa na dapat talaga yun ang gamitin habang nasa stage pa lang ng materialis yung bonsai, no? Kasi hindi talaga advisable yung bonsai mixture soil kapag sa umpisa pa lang, tinetraining mo pa lang yung bonsai materials, no? Ang tagal-tagal nun na tumubo o lumaki. Ngayon, masasabi naman natin na potential to na mabuhay, no? Kasi 1.5 weeks na at ganyan na tumubo yung mga shoots nito. Siguro dahil sa matinding ulan lang, medyo siguro, hindi ko alam kung bumagal yan o bumilis. Kasi ang totoo, yung iba dyan na tinuso ko na parte niyang puno na yan, mas nauna pang tubuan ng mga shoots na mas mahaba. Diba? Kaysa dyan sa talagang bonsai material na yan. Anyway, kung baguhan ka sa pagbubonsai, basta gayahin mo lang yung mga ginagawa ko dito na step by step at matututunan mo yan. Basta ang pinaka-importante dyan, laging buhay yung materyales. Yan ang importante, ha? Dahil yan ang dapat na maintindihan nyo, yung proseso ng bonsai making. Nandun yung number 1. Ang unang-unang inaayos o dinedevelop sa number 1, yung base. So may base na tayo, tama. Pagkatapos, yung first branch, second branch, third branch, so on and so forth. Katulad na nakikita nyo dyan sa photo. Kaya kahit na may mga modern techniques ng mga pagbobonsai ngayon, mas pipiliin pa rin natin na
parang natural ang dating, no? Kahit na syempre minsan hindi natin maiwasan na gumamit din ng mga techniques para bumilis naman yung bonsai natin. Kasi talagang matagal ang pagbubonsai bago makagawa ng isang full grown. Dahil sa proseso na pinagdadaanan ng isang bonsai material hanggang sa maging full grown o finished bonsai na, bonsai product, kaya mahal ang bonsai.